Mga kapuso, mababaw po ang paggalaw ng Cotabato Trench na naging sanhi ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, kaya matindi ang pinsala. Ang paggalaw na yan ang mitya ng lindol sa Mindanao noong 1976 na itinuturing isa sa mga pinaka-mapaminsalang lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakatutok si Rafi Tima. Sa pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon. Gumuho ang mga gusali. Kabilang ang mga paaralan. Ang epicenter ng pagyanig ay nasa dagat, nasa layong 32 kilometers kanluran ng Maasim, Sarangani. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang pagyanig ay dahil sa subduction o paglubog ng bahagi ng Cotabato Trench. Ang Sarangani at mga katabing probinsya ay nasa isa sa mga seismically active regions sa bansa. Sa nakalipas na 100 taon, nagkaroon na ng 7 malalaking lindol sa Sarangani. Nasa magnitude 5.7 hanggang 8 ang mga lakas ng pagyanig. Kabilang dyan ang magnitude 8.1 Moro Gulf quake sa Mindanao na itinuturing na isa sa mga pinakamapinsalang lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Nangyari yan 12:11 a.m. noong August 17, 1976 habang tulog ang karamihan. Wala pang 10 minuto matapos ang pagyanig, nagkaroon ng tsunami na sumira sa maraming bahay at kumitil sa mga buhay ng nasa coastal communities sa Sulu Archipelago, Southern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Ayon sa PHIVOLCS, nasa 20 kilometro lang ang lalim ng lindol noong 1976, kaya ito nagdulot ng matinding tsunami. Umabot po yun ng 9 meters po yung tsunami height nung nangyari po noong 1976. Kaya lagpas 3 palapag na gusali. Umabot po ng 8,000 yung mga casualties during that time noong 1976 dahil sa wala pa po tayo mga early warning system during that time. Mas mababa ang tsunami na idinulot ng lindol kahapon. Nasa 1 metro sa ilang bahagi ng Sarangani at Sultan Kudarat. Mas mababa pa sa Mati City at Zamboanga City. May mga na report po sa amin na may mga bahay po na napinsala dulot po ng tsunami. Iyon po ay i-verify po namin kung totoo pong due to tsunami wave po itong pagkasira ng mga kabahayan po. Sabi ng PHIVOLCS, inaasahan nila ang malawak na pinsalang dulot ng lindol, lalo na malapit sa epicenter. 33 kilometro lang kasi ang lalim ng bahagi ng Cotabato Trench na gumalaw kahapon. Medyo may kababawan po ito, kaya po malaki po yung pinsalan po nito. Up and down po ito, no? Parang may sinusuntok sa ilalim kapag malapit po tayo sa epicenter ng lindol. Pero kapag malayo po tayo sa pinangyarihan ng lindol, for example, nasa may bandang Leyte tayo or nasa Cebu, ang nararamdaman na po nila doon ay sideway motion. Bukod sa malakas na pagyanig at mababaw na pinagmulan, tumagal din ng halos 1 minuto ang paggalaw ng lupa. Dahil sa medyo may katagalan po yung pag-uga ng lupa, kaya medyo marami din pong mga pinsalang or damage na nangyari po doon. Lalo na kasi na medyo malapit sa epicentral area yung mga gusali na po na ito. Kinukumpirma ng PHIVOLCS ang mga ulat na may ilang lugar na nakaranas ng liquefaction o ang tila pagkalusaw ng solidong lupa at nagmistulang likido dahil sa lakas ng lindol. Sa ngayon, bukod sa seismic measuring equipment, nakakalat na rin daw sa Davao at Moro Gulf ang mga tsunami monitoring device ng PHIVOLCS. Bukas, magpapadala ang ahensya ng Quick Response Team sa Sarangani para pag-aralan pa ng mas malalim ang nangyaring lindol kahapon. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.